Magandang araw po, Kuya Bari. Gusto ko sanang magpasalamat muna sa iyo at sa lahat ng bumubuo ng channel mo. Dahil kasi sa inyo ay nawawala po ang inip ko kapag nasa trabaho ako at nakikinig ako sa mga kwento ninyo. Dati po akong magsasaka at sa kasalukuyan po ngayon ay nagba-buy and sell ng mga palay, mais at gulay po dito sa Nueva Ecija. Siya nga po pala, Kuya Bari. Ako nga po pala si Hipolito. Taong 1996, 17 taong gulang pa lamang po ako noon na walang alam kung hindi puro kalokohan at pakikipag-away. Kaya po nagdesisyon ang mga magulang ko na ipadala ako sa kapatid ni Papa sa Mindoro na isang pulis at siya rin ang isa sa mga ninong ko. Binalak ko pang ang takasan sila pero ang tiyuhin ko mismo ang sumundo po sa akin kaya wala na akong nagawa pa dahil takot po ako dito. Maskulado, maitim, matalim tumingin at matigas po magsalita. Ganyan po si Tito Mascardo. Iyon po ang ikalawang beses na nakita niya ako. Ang una kasi ay noong bininyagan pa lang po ako. Pero ayon po sa kwento ni tatay, mahigpit ito at istrikto. Hindi ko naman po alam kung ano ang mararamdaman ko ng mga oras na kaharap ko na siya at kinakausap ako. Sa harap kasi ng aking ama ay inilatag niya ang kanyang mga patakaran sa loob at labas ng bahay nila na kailangan ko daw sundin dahil kung hindi ay hindi rin daw siya magdadalawang isip na kastiguhin ako. Sumang-ayon naman ang aking ama at bahala na raw ito sa akin. Sa totoo lang, Kuya Bari, nakaramdam po ako ng kaba at takot sa kauna-unahang pagkakataon. Napakalayo kasi ng ugali ni Tito Cardo sa tatay ko na napakalumanay at mahinahon kung ito'y magsasalita. Noong makarating po kami sa Mindoro, muli akong kinausap ng aking tiyuhin. Pinaalalahanan niya ako tungkol sa mga kababalagang nangyayari doon po sa lugar nila. Noong una, medyo napaisip pa nga ako dahil pulis siya pero halatang may takot sa mga sinasabi niyang aswang at mangkukulam na naglipa na raw sa lugar nila. Mayroon pong nag-iisang anak si Tito Cardo at mas matanda ito ng 1 taon sa akin. Gaya ko po, mahilig din itong dumalo sa mga handaan tulad ng fiesta. Ang pagkakaiba lang namin ay para itong trainee ng sundalo dahil palaging nasusunod ang eksaktong oras sa pag-uwi kahit mula sa eskwela. Hindi rin ito sumusuway sa mga utos ni Tito. Noong una ay naiilang at natatakot pa akong magpaalam lumabas kay Tito pero nang lumaon po ay nakita kong hindi naman pala ito ganoon kahigpit. Basta magpapaalam lang kami ng pinsan ko kung saan pupunta at masunod namin ang sinabi naming oras ng pag-uwi ay hindi na ito nagagalit. Hindi rin po ako nakakarinig ng sermon kahit tanghaliin pa ako ng gising. Tandang-tanda ko pa, fiesta iyon sa isang kalapit naming baryo. Inaya po ako ng aking pinsan na pumunta dahil marami daw magagandang babae roon at masaya ang fiesta sa baryong iyon. Kaya naman kaagad kaming nagpaalam kay Tito Cardo. Pumayag naman po ito, ngunit mahigpit kaming pinaalalahanang huwag magpapagabi sa pag-uwi dahil dadaan kami sa malawak na bukirin kung saan may bali-balitang marami ang mga magnanakaw at mga adik. Pinagdala din kami ng balisong ng aking tiyuhin pero mahigpit kaming binilinan na wag daw mauunang makipag-away at gagamitin lang iyon sa oras ng kagipitan.
Sinabi pa nito na kapag nalaman niyang kami ang naunang makipag-away, ay siya mismo ang magpapakulong sa amin at ipapagulpi pa kami sa mga bilanggo sa loob. Napailing ako sa mga paalala ni Tito Cardo. Kuya Bari, hindi ko alam kung matatawa ba ako o mapapakamot na lamang sa aking ulo. Habang naghahanda kami sa pagpunta sa fiesta, ay panay ang tanong ko sa aking pinsan kung ano-ano pa ba ang maaari kong makita sa baryong iyon maliban sa magagandang chicks. Ayon naman sa kanya, marami daw palaro at kung ano-ano pang libangan na hanggang madaling araw nakabukas, kaya mas lalo po akong na-excite. 4:00 ng hapon, umalis na kami sa bahay dahil lalakarin lang namin ang papunta doon sa pista. Habang nasa daan ay panay ang kwento ng pinsan ko tungkol sa mga babae at kung papaano siya didiskarte. Tawanan pa kami ng tawanan. Hindi namin napansin na may 3 lalaki ang tila papalapit sa amin. Nagulat na lamang po ako nang magsalita ang isa sa mga ito at sinabing masyado daw kaming mapoporma. Baka daw hanggang porma lang kami at hindi namin mapanindigan. Medyo napikon ako sa mga lalaking yun. Sisitayin ko na sana pero pinigilan lang po ako ng pinsan ko. Binagalan lang namin ang aming paglalakad at hinayaang mauna ang mga lalaki. Pagdating po namin sa plaza ng baryo ay hindi ko maiwasang mamangha talaga dahil po sa ganda ng pagkakaayos ng paligid. Ang plaza po kasi ay nababakuran ng magagandang dekulay na papel at bulaklak. Nakaayos din sa gilid ang mga upuan. Sa stage naman po ay naroroon ang malalaking speakers at mga pailaw. Totoo rin ang sinabi ng pinsan ko na maraming magagandang babae dahil hindi pa man nag-uumpisa ang sayawan ay marami na akong gustong maisayaw na mga babae. Kaya naman bumili na kami kaagad ng entrance ticket para hindi maubusan. Ganito kasi Kuya Bari ang patakaran noon sa pagsayaw ng fiesta bago ka makapasok sa loob ng sayawan. 7:00 pa ng gabi ang umpisa kaya habang naghihintay po kami ay naglibot-libot muna kami ng pinsan ko. Naglaro kami ng iba't ibang palaro. Hindi namin namalayan na nakalapit na pala sa amin ang 3 kalalakihan na nag-angas sa amin kanina. Muli kaming sinubukang pikunin ng mga ito, ngunit mabilis akong hinila ng pinsan ko papalayo. Nagtawanan naman ang mga kalalakihan at sinabi na hindi na kami pag-aaksayahan pa ng panahon dahil mga duwag daw kami. Kuya Bari, alam mo sa totoo lang nung mga oras na iyon ay talagang inis na ako sa pinsan ko at doon sa 3 lalaki. Alam ko kasing kayang-kaya ko sa suntukan ng mga ito. Kung hindi lang talaga ako inawat ng pinsan ko, ay nako baka sa daan pa lang pinalagang ko na sila. Dumating ang oras ng sayawan. Pumasok na kami sa loob ng plaza. Ang numerong nasa tiket namin ay siya ring numero ng upuan namin. Noong nakaupo na kami, nakita kong muli ang 3 lalaki na nakikipagtalo sa bantay ng sayawan. Ayaw kasi silang papasukin ito pero nagpupumilit pa rin sila kaya nagpatawag na ng barangay tanod ang bantay para paalisin ang mga ito. Sinundan ko naman ang tingin ng 3 habang kakamot-kamot sa ulong lumalakad papalayo sa plaza. Nang magsimula na ang sayawan Kuya Bari, hindi ako magkamayaw sa pagpili kung sino ang isasayaw ko. Hanggang sa mapansin ko ang isang dalagang napakaraming lalaki ang lumalapit pero panay ang tanggi nito. Ang ginawa ko po,
Naghintay ako ng tamang pagkakataon para lapitan ito at nang sumuko na ang mga kalalakihang lumalapit dito ay kaagad akong tumayo para subukang ayain sumayaw ang babaeng ito. Papalapit pa lang ako, napansin ko na ang isa sa mga lalaking siga na nakatitig sa akin. Iniwasan ko ito ng tingin at nang makalapit ako sa babae, nagpakilala ako sabay tanong kung ayos lang bang maisayaw ko siya. Napatitig sa akin ang babae, Kuya Bari, at tumango bago tumayo. Kuya Bari, pakiramdam ko noon ay nanalo ako ng jackpot sa ruleta dahil sa dami ng nag-aayang maisayaw ang babae ay isipin mo, ako lang ang pinaunlakan nito. Habang sumasayaw po kami ay nagpakilala ito sa akin. Brelin daw ang pangalan niya. Dito na ako nagtanong kung bakit hindi niya pinaunlakan ang mga lalaking lumapit sa kanya kanina lang. Ayon sa kanya ay mga bastos daw kasi ang mga ito. Nakikita raw niya ang paghimas na ginagawa ng mga ito sa mga nakakasayaw tuwing fiesta, kaya tinatanggihan niya. Habang kasayaw ko si Brelin, ay muli kong napansin ang isa sa mga sigang lalaki na nagmumuestra ng kamao sabay turo sa akin. Napipiko na talaga ako sa lalaking iyon kaya itinanong ko kay Brelin kung kilala ba niya ang mga ito. Ayon sa kanya, taga-kabilang baryo daw ang lalaki na kilalang siga at barumbado. Mahilig daw itong mangursunada sa mga fiesta at palaging narereklamo ng panggugulpi. Mas mabuti na raw na wag ko na lang daw ito titigan o kahit pansinin man lang dahil kapag nakipagtitigan pa daw ako dito ay hindi na ito titigil hanggat hindi ako nagugulpi. Napangiti na lamang ako sa sinabing iyon ni Brelin at sinabing baka hindi lang nakakahanap pa ng katapat ang lalaking iyon kaya ganoon kalakas ang kanyang loob. Ilang tugtog din ang natapos naming sayawin ni Brelin bago kami naupo para magpahinga. Makalipas ang kalahating oras, muli sana akong lalapit sa dalaga nang biglang may kung anong sumabog sa gitna ng plaza. Lumikha po ito ng apoy kaya nagkagulo at nagsitakbuhan ang mga nagsasayawan. Mabilis na nakalapit sa akin ang pinsan ko, sabay hatak sa akin papalabas sa bakod ng plaza. Dahil po sa nangyari ay nag-aya ng umuwi ang pinsan ko. Pero sinabi kong hanapin muna namin si Brelin para makapagpaalam naman ako. Hindi nagtagal, nakita naman namin kaagad ang dalaga kasama ng ilang kadalagahan na nasa gilid lamang ng stage. Lumapit po ako at nagsabing uuwi na kaming magpinsan. Ngumiti sa akin si Brelin bago nagtanong kung saan kami dadaan at kung maaari bang sumabay na siya dahil natatakot na siyang umuwing mag-isa. Ang mga kaibigan niya kasi ay mag-iikot pa raw sa mga palaruan at ayaw pang magsiuwi. Tumingin po ako sa aking pinsan at bago ako makapagsalita ay sinabi nitong alam niya raw kung saan nakatira ang dalagang yun. Doon na rin daw kami dumaan para makaiwas din sa 3 siga na nangungursunada sa amin kanina. Habang naglalakad ay nahuhuli kami ni Brelin dahil panay ang kwentuhan namin at tanungan tungkol sa isa't isa. Madilim ang daanan dahil wala pang mga ilaw sa mga poste at tanging ang liwanag lang ng dala naming flashlight ang tumatanglaw sa daanan. Ilang minuto lamang at narating na namin ang daan papasok sa bahay ni Brelin. Ayon po sa pinsan ko, mas maigi nang doon kami dumaan upang makaiwas sa mga sigang kumukursunada sa amin.
Sinamahan po namin si Brelin hanggang sa tapat ng bahay nila. At noong makapagpaalam na kami sa isa't isa, ay tumuloy na kami sa paglalakad papauwi. Isang malawak na bukirin ang dadaanan pa namin at walang kahit na anong puno man lang sa paligid. Wala ring anumang kabahayan maliban sa mga maliliit na kubo na nagsisilbing pahingahan ng mga magsasaka. Habang naglalakad, nagbibiroan pa nga kami ng aking pinsan tungkol sa mga lalaking nangungursunada sa amin kanina sa sayawan. At noong nasa kasarapan na kami ng aming pagkukwentuhan, nang biglang makarinig kami ng mga taong sumisigaw sa bandang unahan namin. Tinanlawan namin ng flashlight ang dakong iyon at nakita namin ang 3 kalalakihang mabilis na tumatakbo papalapit. Sabay-sabay nilang isinisigaw na mayroong aswang. Nakaramdam naman ako ng kaba dahil iyon ang mga lalaking iniiwasan namin ng pinsan ko. Tatakbo na sana kami pabalik pero mabilis silang nakalapit sa amin. Wala silang tigil sa paghingi ng tulong dahil hinahabol daw sila ng aswang. Nanginginig ang mga boses nila at bakas na bakas sa mukha nila ang matinding takot, Kuya Bari. Punong-puno din ng putik at tuyong lupa ang iba-ibang parte ng katawan nila, partikular na ang braso at ang kanilang mukha. Napansin ko rin ang malalalim at mahahabang gasgas na mayroon sa braso nila. Agad naman naming winasiwas naming magpinsan ang ilaw ng flashlight sa pagbabakasakaling makita ang kinatatakutan ng mga lalaki, ngunit wala naman kaming nakita. Ilang sandali pa, nakarinig kami ng nakakakilabot na angil ng hayop. Para itong angil ng malaking aso. Kaagad na naghagilap na maaaring gamiting armas ang 3 lalaki, ngunit wala silang nakita dahil pananim na sibuyas at bagong ararong lupa ang nasa paligid. Dala ng matinding takot ay dumampot sila ng malalaki at tuyong tipak ng lupa habang kaming magpinsan naman ay inilabas na ang dalang balisong at naghanda na sa kung anumang aatake sa amin. Tinanlawan ko ng flashlight ang paligid sa pagbabakasakaling makita na ang hayop na umaangil. Halos pigil na pigil ang aking paghinga at pagkurap, Kuya Bari, para mapaghandaan ang anumang paparating na panganib. Ilang sandali lang at muling umangil ang hayop na ito. Sa pagkakataong iyon ay natanlawan ko ng flashlight ang sinasabing aswang. Isa po itong malaking aso na halos kasing laki ng 3 buwang anak ng isang kalabaw. Tanging ang mukha, leeg, mga paa at buntot lang nito ang may balahibo. Nakalabas po ang mga salasalabat ng ngipin nito habang tumutulo ang malapot nitong mga laway. Pinagbabato ito ng 3 lalaking siga. Tumama naman ang isang malaking tipak ng lupa sa mukha ng hayop na naging dahilan para mas lalo itong magalit. Kitang-kita ko ang pagbuwelo nito para umatake. Lumundag po ito papalapit sa amin. Dala ng matinding takot ay hindi ako nakakilos para umiwas. Mabuti na lang, Kuya Bari, at mabilis akong nahatak ng aking pinsan kaya hindi tumama ang pagsakmal ng aswang na iyon. Muli na namang dumampot ng mga tipak ng lupa ang 3 siga at naghanda muli sa pag-atake. Tinanong naman ako ng aking pinsan kung ayos lang ba ako at kung nasugatan ba daw ako. Tanging pag-iling lamang ang naisagot ko dahil sa kauna-unahang pagkakataon
ay nakaramdam talaga ako ng matinding takot. Nawala talaga, Kuya Bari, ang lahat ng tapang at lakas ng loob ko. Doon ko naisip na hindi lahat ay kaya kong tapatan ng aking tapang. Sa laki ng hayop na umatake sa amin ng mga sandaling iyon ay sigurado akong hindi mabubuhay ang sinuman sa amin kapag nasukol nito. Ramdam ko rin ang takot ng mga kasamahan ko. Ilang sandali pa at muling umangil na naman ang nilalang sa paligid, pero sa pagkakataong iyon ay parang naging dalawa na ito. Pumwesto kami ng pabilog habang magkakatalikuran. Walang tigil sa pagmumura ang isa sa mga siga, habang sabi naman ng isa ay makaligtas lang daw kami, ay sisiguraduhin niyang magbabago na siya. Panay ang pagpapalipat-lipat ko ng ilaw sa paligid hanggang sa matanlawan ko ang dalawang malalaking asong nagngangalit ang mga panga at walang tigil sa pagtulo ng malapot nilang mga laway. Mabilis na umatake ang mga ito, pero gaya ng nauna ay hindi na naman ako nakakilos. Napapikit na lang po ako at hinintay ang mangyayari. Naramdaman ko na lamang na may umagaw sa hawak kong balisong at sa pagmulat ko ng aking mga mata ay nasa unahan ko na ang isa sa mga lalaking siga at ang pinsan ko. Hiyang-hiya talaga ako noon, Kuya Bari, sa sarili ko. Wala akong nagawa. Wala akong magawa dahil sa sobrang takot ko. Ang mga kasamahan ko naman ay panay ang tanungan sa isa't isa kung ano ang dapat naming gawin. Naisipan naming bumalik sa baryo, pero malayo na kami, kaya nagpalinga-linga ako sa paligid at nakita ko ang isang kubo. Inaya ko po sila roon at sinabing maaaring may itak o kahit anong armas doon na maaari naming magamit. Dali-dali kaming tumakbo papunta sa kubo habang panay ang lingon sa paligid. Pagdating sa loob ng kubo ay nakakita nga kami ng dalawang pala at dalawang itak. Kanya-kanya kaming dampot sa mga ito at nag-abang sa muling pag-atake ng mga nilalang. Ngunit ang buong akala namin ay hindi na kami aatakihing muli ng mga ito sa pagpasok namin sa kubo. Ngunit ilang sandali lang at muli na namang umalingaw-ngaw ang pag-angil sa paligid. Sa pagkakataong iyon ay parang nadagdagan na naman ang bilang ng mga ito. Maya-maya pa, naaninag na namin ang tatlong malalaking asong papalapit na sa kubo. Nagkanya-anya na kami ng pwesto para paghandaan ang kanilang pag-atake. Nang mga oras na iyon, Kuya Bari, naramdaman namin na mas gigil na ang mga hayop. Mas agresibo ang mga ito at nagpupumilit ang mga ito na makapasok sa kubo. Mabuti na lamang nakaharang sa pintuan ang pinsan ko at ang isa sa mga lalaki. Walang tigil nilang hinahampas ng pala ang mga umaataking hayop. Kapag tinatamaan ng mga ito ay aatras lamang at muli na namang aatake na para bang hindi ito nasasaktan. Kung normal na aso ang mga ito ay tiyak natatakbo na ito papalayo sa lakas ng mga hampas na natatanggap sa mga kasama ko. Wala rin itong kapaguran sa pag-atake na para bang hindi man lang napapagod. Habang nasa gitna ng pagdepensa ang pinsan ko, ay tinawag nito ang isa pa sa mga lalaki para pumalit sa kanya at mayroon daw siyang susubukan. Kaagad namang lumapit ang lalaki habang ang pinsan ko po
ay naghalungkat na mga gamit na nasa loob ng kubo at noong makita ang hinahanap ay kaagad itong nagpaningas sa kalan. Nang lumakas na ang apoy ay inihagis nito ang pira-pirasong interior ng gulong. Umalingasaw ang amoy noon sa buong kubo na naging dahilan ng pag-ubo namin. Naghubad kami ng mga damit at ito ang ginamit namin na pantakip sa aming mga ilong at bibig para mabawasan ang aming nalalanghap na amoy ng nasusunog na goma. Ilang sandali lamang ay biglang tumigil po sa pag-atake ang mga nilalang. Kaya dali-daling sinandok ng pinsan ko ang nasusunog na panggatong at goma gamit ang pala. Saka ito inilagay sa labas ng kubo. Dali-dali namang kumuha ng dagdag na panggatong ang iba pang mga kasama namin para mas mapalaki pa ang apoy at nang maglagablab ito ng malakas ay muli naming idinagdag ang mga natitirang goma. Matapos iyon, Kuya Bari, ay nakiramdam kami sa paligid kung aatake pa ba ang mga nilalang. Lumipas ang halos 5 minuto. Walang umatake kaya napanatag na kami. Ngunit ang buong akala ko ay naitaboy na namin ang mga nilalang. Ngunit makalipas ang halos 1 oras ay natupok na ang lahat ng mga goma at gatong at muli naming narinig ang mga angil na umaaligid-aligid sa kubo. Bigla kaming nataranta kaya muli naming dinampot ang mga pala at itak bago pumwesto ng pagdepensa. Nag-iiyakan naman ang 3 lalaking kasama naming magpinsan na mga oras na iyon at panay rin ang pagmumura habang sinasabing wala naman silang kasalanan. Kuya Bari, maging ako man po ay parang gusto ko na ring maiyak ng mga sandaling iyon dahil sa tindi ng kaba at takot ko. Ilang minuto ang lumipas ay umatake na naman ang mga aswang. Halos maputol na ang hawakan ng pala sa tindi ng ginawa kong paghataw pero mas lalong naging mabangis ang mga ito. At dahil wala na kaming ibang maisip na paraan para makaligtas, ay sinasabayan na namin ng pagsigaw ang bawat paghampas sa mga umaataking hayop. Kahit garalgal na ang mga boses, ay patuloy lang kami sa pagsigaw. Ilang sandali lamang ay may mga boses na kaming naririnig na tila papalapit sa kubo. Pasigaw na nagtatanong ang mga ito kung anong nangyayari sa amin. Dito na namin ibinuhos ang lahat ng aming pagsigaw na mayroong aswang at inaatake kami. Bigla na namang tumigil sa pag-atake ang mga hayop. Humarap ito sa amin at umangil ng napakalakas bago tumakbo papalayo. Sa pag-aakalang aatakihin nito ang mga papalapit na tao sa kubo, ay muli kaming sumigaw para maalerto ang mga paparating. Gustuhin man naming lumabas ng kubo, ay hindi na namin nagawa pa sa pag-aalalang baka muling bumalik ang mga nilalang upang atakihin kaming lahat. Walang kakurap-kurap at pigil hininga kaming naghintay sa mga susunod na mangyayari. Ilang sandali pa at nakalapit na sa kubo ang mga kalalakihan. Nagmura kaagad na nagmura ang isa sa mga ito habang tinatanong kami kung ano ba ang ginagawa namin doon sa 10 oras ng gabi. Nang sabihin naman naming inatake kami ng mga aswang sa anyong malalaking aso, ay napangisi ang 3 lalaki na nagpakilalang mga kagawad ng baryo. Tinanong din kami ng mga ito kung taga saan ba kami. Nang makilala ng mga ito ang isa
sa mga sigang lalaki ay tinawag kaming mga magnanakaw. Napaghinalaan pa kaming nakadroga at mga lasing. Nagulat na lamang ang mga ito nang makita ang malalalim at mahahabang kalmot sa braso ng 3 kasama namin. Kami namang magpinsan ay puno ng gasgas sa iba't ibang parte ng katawan, kaya kaagad kaming isinama sa klinika upang gamutin ang aming mga sugat. Doon ko na, Kuya Bari, nalaman ang mga pangalan ng 3 sigang lalaki. Si Resty, si Von, at ang pinakasiga na kumukursunada sa akin ay si Richard. Nang malamang anak at pamangkin kami ng pulis, ay biglang bumait ang mga kumakausap sa amin. Panay na ang tanong nila kung may masakit pa ba kaming nararamdaman. Habang ginagamot naman kami, ay nagpatawag ng mga tanod ang 3 kagawad. Ipinagalugad sa mga ito ang mga sakahan para tignan kung naroon pa ba ang mga hayop, at ang 2 naman ay inutusang sunduin si Tito Cardo upang ipaalam ang nangyari sa amin. Makalipas nga ang 1 oras ay dumating na si Tito. Kinakabahan na kaming magpinsan dahil tiyak na mapapagalitan kami nito. Paglapit sa amin ni Tito ay tinanong lang kami nito kung ayos lang ba daw kami, bago lumapit sa mga kagawad at nagtanong kung may reklamo ba laban sa amin. Ipinaliwanag naman ng mga kagawad ang buong pangyayari. Napalingon sa amin si Tito na baka sa mukha ang pag-aalala. Halos papasikat na po ang araw nang payagan kaming makauwi ng mga kagawad. Ang 3 siga naman po ay lumapit sa amin bago kami umalis at nagpasalamat. Kuya Bari, walang natagpo ang malalaking aso sa bukirin at sa mga kabahayang malapit sa pinangyarihan. Ngunit tanging mga bakas na lamang ng mga paa ang nakita ng mga tanod. Naging malaking trauma po iyon sa aming magpinsan, kaya naging bihira na po ang pagpunta namin sa mga sayawan ng fiesta. Lalong-lalo na kung liblib ang daraanan papunta dito. Makalipas lang po ang 1 linggo ay muli naming nakasalubong ang 3 siga. Ngunit sa pagkakataong iyon ay parang napakalaki ng ipinagbago nila. Binati kami ng mga ito at kinausap. Ayon po kay Richard, inis na inis siya sa akin nang isayaw ko si Brelin dahil matagal na pala niyang gusto ang dalaga. Dagdag pa nito, inaabangan daw nila ang pag-uwi nito para sana kausapin at makapagpaalam na rin na aakyat ng ligaw, kaya noong makita nilang kasama namin ang dalaga ay naisipan nilang tambangan kami, ngunit inatake daw sila ng malaking aso. Naging maayos naman po ang pag-uusap namin ng araw na iyon. At sa katunayan po, Kuya Bari, ay naging matalik kong kaibigan itong si Richard sa mahigit 3 taong pananatili ko po sa puder ni Tito Cardo. Matapos po ang pangyayaring iyon, ay hindi na po naulit ang karanasang iyon. Iyon na po ang una at huling karanasan namin na makaengkwentro ng mga aswang nang minsan po kaming namiesta sa isang baryo sa Mindoro. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Sana po ay magustuhan ito ng inyong mga tagapakinig. Mag-iingat po tayong lahat palagi at pagpalain nawa tayo ng may likha. Lubos na gumagalang, Hipolito.
And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.